tayo, yan lamang nangyayari ngayon sa Saudi Arabia, dapat maalarma na tayo. Alam niyo kung anong ibig sabihin? Yan halimbawa yan ng isang bagay na wala tayo dito sa Pilipinas na inaangkat natin para tayo magkaroon at para umusad ang ating pamumuhay, ang ekonomiya ng bansa natin. Kailangan natin ng langis, di ba? Wala naman tayong sarili niyan. Meron tayo, gusto ipagbili pa. May kahati tayo. Bagay, wala tayo. Kung tutusin mo, imbes na utang dito, utang doon ang ginagawa, ang dapat na kinukuha natin sa pag-utang natin yung teknolohiya, hindi pera. Di ba? Na mananakaw, pagpapartihan lang. Dapat technology ang magkaroon tayo. Kaya tayo napipilitang pumasok sa mga kasunduan kahit na agrabyado tayo, mga kaibigan. Meron tayong langis Di ba? Inuubos lang dito, di ba? Ng mga dayuhan. Sino kumikita dyan? Yung malampaya. Sino kumikita dyan? Sige nga. Di ba dapat bumuti na ang pamumuhay ng Pilipinas? Diyan pa lang sa malampaya? Wala Ang naghahati-hati, sila lang Nasa gobyerno lang ang kumikita riyan. Ngayon, ano ang ibig natin sabihin? Katulad dito si Villar na nagpanukala niyang yung tarification law na yan, na ang tatamaan pala, yan pala hagupit para sa mga magsasaka natin. Habang ang mga magsasaka natin ay nahihirapan mag-produce ng pagkain, dumidepende tayo sa importasyon. Yun nga nangyari ngayon, di ba? Nakadepende na tayo sa importasyon. At ang masama, dinidiscourage ang mga magsasaka na makapagtanim dahil sa batas na yan. Batas na laban pa rin sa mamamayan. Isipin ninyo yan. Ang dami na nilang kinitang pera sa paggamit sa mga magsasaka. Tuwing taon-taon na magsusumite ng justification sa kanilang pork barrel, kasama lagi mga magsasaka, yung binabanggit natin kanina, yung para sa irrigation. Pero wala namang nakinabang na magsasaka. Ngayon, may tarification law. Siyempre, lugi na yung mga magsasaka ngayon. Yung iba, halos kalahati na lang ng pinuhunan nila ang pwedeng bumalik sa kanila kung maibebenta nila sa mababang presyo na gustong bilhin sa kanila yung kanilang mga palay. Alam niyo na yan di ba? Ngayon, pagka wala nang maitanim yan, tayo, agricultural country tayo, hindi ba? Na naturingan, pero wala tayong tanim. Umaasa tayo sa importasyon. Anong klase yan? Ngayon, pagka nagkagulo, katulad ng sinabi na natin sa mga nakaraan, na kailangan talaga magtanim tayo dito. Paunlarin pa natin ang sakahan dito sa ating bansa. Kung kailangan gumastos ang gobyerno para mechanized ang pagsasaka dito at saka yung facilities na kailangan, binenta yung food terminal, di ba? Na ipinatayo ni Marcos. Ibinenta. Dito puro benta Baliwala na lahat Ang kapakanan ng bansa at saka ng mamamayan, basta kikita sila Imantakin ninyo, binenta yun. Yung FTI, yung food terminal. Yun sana mag-iimbak ng pagkain natin Mga kaibigan, pinatayo ni Marcos yan pinagkakitaan naman ito mga nagsasabing si Marcos magnanakaw daw. Sila,
hindi sila magnanakaw, ano ho? Dito, yun ang nangyayari. Pinagbibintangan nila magnanakaw si Marcos dahil ang gusto nila, yung ginawa ni Marcos, sila lang ang gagawa. O yung ginagawa ng inaakusahan nilang magnanakaw, pag sila ang gumawa, hindi na masama. Pagka iba magnanakaw, masama. Hindi ba? Ganyan sila Pinoy eh. Pag iba magnanakaw, masama raw yun. Pag sila, hindi kami nagnanakaw. Hindi pala nakaw ang tawag nila ron sa mga ganon. Mga kaibigan. Ngayon, masama? Pag wala tayong sariling tanim. Kung mangyari krisis, kumukuha tayo ng bigas. Siyempre, pag nagkaroon ng krisis sa mundo, unahin nilang buhayin yung sarili nilang mamamayan. Ba't pa sila mag-e-export kung kakailanganin ng mamamayan yan? Siyempre, pag tinigil nila ang export dito sa atin, hindi tayo bibigyan, o kaya ma-embargo tayo. Alam niyo yung embargo? Yan. Yan, mapapala natin yan pagka-away tayo ng away sa ibang bansa. I-embargohin ka. I-isolate ka. Pag in-embargo tayo, kakausapin nila yung mga bansa at nagpapadala ng bigas doon. Putulin ninyo yung export ninyo ron. Puputulin yan. Yun, hindi naiisip nitong mga gunggong na nagpapanggap na supporter ni Presidente Duterte pero pahamak sa bayan. Akala nila ang dapat mabuhay sa Pilipinas, maka-Duterte lang. Lahat ng Pilipino may karapatang mabuhay. Ano man ang paniwala niyan sa politika. Di ba? At saka huwag kayong nakikialam masyado sa mga international na pag-uusap, pakikitungo. Hindi nyo alam yan eh. Katiting lang utak nyo, sa totoo lang. Isa lang naman ang pakay nyo eh. Siraan nyo, basta alam nyo hindi conforme kay Presidente Duterte, gusto nyo, sirain nyo na para maging bida lang kayo. Mapalabas nyo, magaling kayo. Hinduropot kayo. Paano ngayon yan? Pag tayo na-embargo sa dami ng kalaban natin ngayon, sa dami na nagagalit sa administrasyon na bansa, mga ma-impluensya, malalaking bansa, hindi nyo naintindihan yun, yung embargo. Pag in-embargo ka, dahil umaasa ka sa bigas nila, hindi ka na nagtatanim. Inaapi mo pa yung sarili mo magsasaka. Ikaw pa umaalipusta. Sasabihin mo, ganito, ganon, di marunong. Paano magiging dunil? Winawalang yan nyo. Kahit anong dunong yan. Hindi naman yun ang kailangan nila eh. Sila ang kailangan natin. Hindi magsasaka. Sa totoo lang ang may kailangan sa atin. Tayo may kailangan sa kanila. Palibasa, may mga pera itong mga hayop nito. Kaya gano'n na lang. Kung alipustain nila yung mga magsasaka, mga kaibigan. May pera sila eh. Makakabili sila. Yan ang akala ninyo. Hanggang kailan tayo pagtsatsagaan na sa pakikipag-away natin sa mga ibang bansa. Sige nga, hanggang kailan kayo pagpapasensyahan? Dikit kayo ng dikit sa inchik, wala nga pagkain niya, walang ano yan. Wala tayong mapala dyan. May langis ba yan? Tingnan ninyo, kukunin ba niya ng langis natin kung meron sila? Kasi natural resources nila, ginahasa na nila lahat eh. Inuubos na nila eh. Mga kaibigan, paano ngayon? Yung mga kalaban na bansa niya, pagka in-embargo tayo, yun ang hindi abot ng kokote nung iba eh, nagmamagaling lang eh. Mga kaibigan eh. Naubusan tayo ngayon ng nagpalitaw sila ng krisis. Katulad niyan. Krisis yan sa Saudi Arabia. Apektado tayo niyan. Di siyempre tataas ang gasolina. Sinasabi nga nila, pag nagpatuloy yan within a month, 1 buwan lang baka 5 piso na itaas per litro ng gasolina. Ngayon lang ang araw na ito, tumaas na na mahigit piso, 1.50 yata
Kahit 1.50 lang yan. Pag tinignan mo sa gasolina, mahigit 2 piso tinaas nila eh. Yung sinasabi nilang 1.50, sa television lang yun. Sa balita lang yun. Pero yung actual na magkakarga ka ng gasolina, hindi ganun ang itinaas. Mas mataas doon. Mga kaibigan, magtataka ka pa. Napakataas dito, doon sa ibang lugar, napakamura. O ba't hindi uniform? Paano? Lahat nagsasamantala. Lahat ang gusto pagsamantalahan ng publiko. Yan na ngayon ang nagiging mentalidad ng mga tao rito. Para tayong bituka. Yung bituka natin. Yung mahirap, yun ang small intestine. Yung malaki, yun ang mga ma-impluensya, may pera. At yung malaking intestine, yung small intestine, kinakain ng malaking intestine. Yun ang sitwasyon natin ngayon, mga kaibigan. Pagka dumating yung sandali, lalo na yung abuso na yan ng China, mga kaibigan, pwedeng gawin tayong, embargoin tayo ng ibang bansa Tapos minumura pa natin sila. Diba? Nakikimura naman ito magagaling. Nakokak. Mga kaibigan. Wala naman nalalaman pare-pareho. Hindi man naintindihan yung mga international relation na gano'n. Diba? Yung pakikitungo. Pakikitungo ko dyan, puro abusado yung inchik. Diba? Alam nyo, sa panahon ni Marcos, isa lang inchik nakilala ni Marcos na makakalapit sa kanya sa palasyo. Sino? Si Lucio Tan lang. Ang mga inchik nun, mahanap ng koneksyon pero hindi sila makakadirekta kay Marcos. Hanggang sa baba lang sila. Ngayon, inchik ang mga makapangyarihan ngayon. Kaya nga yan, pasok-pasok na yan. Ang bilis dumami niyan, gremlin yan Yung mga inchik, pinaglihi sa gremlin. Ang bilis dumami niyan. Pag yan, dumami dito. Balang araw tayo, minority, mas marami pa sila sa atin. Di ba? Magpaparami yan sabi ng China, tigil nyo na yung pogo. Ayaw ng Pilipino ba? Gusto namin, dumami yung inchik dito. Ayaw ng administrasyon, ipatigil yung pogo, yung online gambling. Sa Cambodia, tinigil. Bakit? Isa pa lang ang basihan nila, krimen pa lang Wala pa yung pagbili ng mga property roon. Nawawala na. Siyempre, pag bumili ng property mahal. Masasanay na ngayon. Yun ang magiging benchmark ngayon na pagtutularan. Kaya ang mga tao, mawawala ng kakayahang bumili na kasing mahal ng kaya nilang bilhin. Di ba? Dati affordable yung presyo, pati sa pag-upa. Sila, umuupa sila ng times 3, times 4. Yung sa kumpara sa karaniwang upa. Kasi pag ang umupa yung check, pwedeng times 4, times 3. May advance pa yun. 2 taon, 3 taon. Hindi na, mawawala na yung yung benchmark, di ba? Mawawala na yung barometro ng upa. Mapupunta sa taas ang barometro. Paano ngayon makakaupa itong mga tao? Mga kaibigan, yun, mga example na sinasabi natin. Sus Mariosep, mga kaibigan, yung batas lang na GCTA, binago raw nila Ayara. Kundi mga moron talaga to. Talagang kailangan dito, basagin mo na mga bungo nito Kasi hindi na nakatutulong to Perwisyo na ito GCT, time allowance, mga gago! Kung ang ginagawa ba ninyo, isimplify ninyo,
Gusto niyo ba nagko-compute pa kayo, mga leche? Gusto pa kinukwenta? Pwede namang ilagay sa batas. Ito. Halimbawa, ng simplified na sentido común, ang gagamitin mo. Ito. Halimbawa, sige, payagan natin yung good conduct time allowance. Pero, hindi na ganyan ang version na computation, leche. Ang computation nyo, gawin nyo simple. Halimbawa, isang convict o isang nahatulan, ang hatol habang buhay, ilan ang katumbas nun? 40 taon ang katumbas ng isang life sentence. Bakit hindi kayo gumawa ng batas na halimbawa, kapag ka itong preso, kasi ang tandaan ninyo yung preso, hindi lang pinaparusahan niya, kaya dinala yan sa bilangguan. Tandaan nyo, ang pangalan ng tanggapan ng gobyerno dyan, Bureau of Correction. Yun ang pangunahin, i-correct sila. Di ba? May katapat na parusang kulong, pero habang nakakulong, ang intensyon niyan ay i-correct sila. And therefore, entitled sila doon sa tinatawag na pribileyo. Yun, kung magkukwalify sila. Di ba? Halimbawa, katulad ngayon yung mga pinasuko. Wala 600 pa lang ang sumusuko. Di wala pa sa 1,900 yung sinasabi niya plus, di ba? 600 plus pa lang ito sumusuko ang deadline niya bukas Sa Webes daw, ipapatupad na yung pagdampot sa kanila. At dahil ituturing na sila na fugitive of the law. Di ba? Mga pugante na kayo. Ngayon, posibleng mauwi pa yan sa tukhang. Di ba? Sasabihin, ang labang ka. Patay ka na. Sipin mo, kawawa naman yung mga nagawaran ng kawawa yun Alam mo kung bakit? Yun ang sinasabi ko. Kahit si Sanchez, alimbawa, nakalaya, hindi naman niya kasalanan Sino may kasalanan? Yung nagpalaya. Hindi ba? Siyempre, ikaw yung taong nakakulong. Pagkatapos, dumating yung opportunity na pwede mo magamit para makalaya ka. Di ba? Matuldukan yung paghihirap mo. Siyempre, kung may kakayahan ka, na maabot mo yung qualification, abay gagawin mo yun. Kaya nga nagbabayad ang paniwala nga dyan, binili lahat yan May kasamang pera dyan Mga kaibigan lalo na yung mga mabibigat ang kaso. Paano? Dinoktor nila yung mga GCTA niya, yung conduct allowance na yun, di ba? Kung di ba naman mga bobot kalahati ito, pinagmamalaki pa gumawa ng bagong IRR, sinabi pa rin sino doon pa lang sa sinasabing heinous crime, magtaka ka na Bakit hindi kasama rin yung yung plunder? Yung pandarambong sa gobyerno, hindi kasali ron. Yung economic sabotage, katulad ng smuggling, bakit hindi kasali ron? Ang masama, pati pala drug possession lang, hindi sinasabi kung anong amount di siyempre, pwede ka palang hindi na nila palayain at hindi ka na mag-qualify sa GCTA kapag gusto ka nilang gipitin. Hindi ba? Mga kaibigan, kung di ba naman mga gago yan pwede naman simple. Kung alimbawa, 40 years ang sentensya sa'yo katumbas ng life sentence, 40 years. Ba't hindi mo na lang gawin sabihin mo na lang, na kapag ka tumagal ka riyan sa loob ng 10 taon, na naging maayos ang record mo, wala kang nilabag na patakaran, di pwede ka nang lumaya after 10 years. Bakit may pakwenta-kwenta ka pa, paiigsiin mo rin lang pala? Di ba? Ba't kailangan mo pang kwentahin?
Ba't hindi mo na lang gawing maliwanag specific? Halimbawa lang itong sinasabi ko. Di ba? Alam mo, unfair yan ha. Alam niyo ba kung ano ibubunga ngayon yan? Itong ginagawa nila ngayon? Yang order na yan, nahuliin sila, pasukuhin sila, walang pinagbabasihan yan. Bunga nga lang ni Presidente Duterte yan. Ano ba si Presidente Duterte? Executive, di ba? Marami siyang kapangyarihan. Pero wala sa kapangyarihan niya yung baguhin mo yung batas. Mag-utos ka nang wala sa batas na pinagbabasihan. Wala. Ano ibubungan yan? Constitutional crisis. Mga kaibigan. Para mo magawa yan, isipin mo, pinalaya ng batas ito eh. Kahit sabihin mo pang tinarantado nila, kurap yan, corruption yung ginawa ninyo. Batas pa rin nyo ibinase. Baluktot nga lang ang implementing rules na ginamit nyo. Dinoktor nyo eh. Nagpasuhol lang kayo. Pero ganun pa man, batas pa rin yan. Ibig kong sabihin, yung mga yan, may karapatan tumakbo yan sa Korte Suprema para liwanagin yung kanilang kalagayan. Ano, hahanapin nila yung authority ni Presidente Duterte laban dun sa batas. Di ba? Order ni Presidente laban sa existing law, yung GCTA. Mga kaibigan, kahit ayaw pa natin yun, kahit sabihin mo pang tinarantado yan, napakalaki ng ika nga ng laban itong mga taong ito. Di ba? Sa pagtakbo nila. Ano nangyari lang? Ginulo lang natin eh. Ginagawa natin may kasalanan, itong mga walang kasalanan. May kasalanan niya na ginawa, pinagdusahan nila, sinamantala nila itong oportunidad na hindi naman sila gumawa niyang batas na yan. Itong mga preso. Sabi ko nga sa inyo, kahit kayo, kahit hindi siya preso, kung may pagkakataon ka sa isang bagay na makabubuti sa kapakanan mo, ba't hindi mo gagawin kung available? Kung available naman ang remedyo. Di ba? May remedyo eh. Yun yung batas, yun ang remedy. Mga kaibigan, legal remedy. Di ba? Sa kanilang kalagayan bilang mga preso at mga convict, mga kaibigan. Kukwestiyonin yan. Gugulo ngayon yan. Kasi para mo masabing, halimbawa, inaalis na raw sa kanila yung karapatan nila na nakalaya sila. Paano mo nga alisin yun? Batas yung nagbigay nun. Ibinase yung GCTA sa batas, baluktot nga lang yung implementing rules. Siyempre, tinahin nila yun para sa bulsa nila kumasya. Di ba? Ngayon, kukwestiyonin yan. Kasi ang isang batas, para mo mapawalang bisa yung batas, ang magpapawalang bisa niya, Kongreso. At kung gusto mong baguhin yan, pawalang bisa mo muna yung dating batas. Di ba? Kahit pa pawalang bisa mo ngayon yung batas na yan, hindi mo na pwedeng i-apply sa kanila yan. Bakit? Yung ginamit mo yung batas na yun, umiiral pa yung batas nung palayain mo sila eh. Entitled pa sila ron eh. Di ba? Ngayon, gusto mong palitan. Gusto mong mawala yung karapatan nila. Hindi mo na pwedeng bawiin sa kanila yun. Yung ginawa nilang pagpapalaya. Sino dapat mong parusahan? Wala silang kasalanan eh. Ang may kasalanan, itong nagpalaya. Bakit kung saan-saan tayo pumupunta? Hindi ba? Mali ang paglutas natin sa problema. Maubusan tayo ng oras eh. Marami pa tayong babasahin dito eh.
Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Magpapatuloy po tayo. Kawawa naman yung mga preso eh. Kaya sila nag-avail doon, sinamantala nila yon. Oportunidad yun eh. May batas naman eh. Sana kung tumakas sila. Puganti ba yan? Pumuga ba yan? Umiska po ba yan sa bilangguan ng walang pirma? May pirma eh. Inalaw eh. Oh. Ang pwede mong panagutin sa batas, yung pumirma. Eh ba't ayaw natin panagutin? Gusto natin isalba. Kahit masira ang magkaroon tayo ng constitutional crisis. Oh. Eh, hindi ba banggaan na ng ano yan, ng legislative at saka ng executive? Hiwalay-hiwalay yan eh. Dapat ang executive sumunod sa mga batas na ipinasa ng legislative at ipatupad niya. Ito hindi. Inaamyendahan mo yan sa pamamagitan lamang ng utos ng executive na hindi pwede yun. Labag sa batas yun. Baka maging, ano yan, maging issue yan sa bandang uli laban na kay Presidente Duterte. Di ba? Hindi ba yung paglabag sa batas violation ng, ano yun? Violation sa Constitution yun. Oh, mga kaibigan, tawag mo ron. Oh. Paano ngayon kung tumakbo itong mga preso? Paano magro-ruling ng pabor sa gobyerno ang Supreme Court? Pipilipitin nila ulit? Ha? Itutuwid nila ng papilipit? Pwede ba yung ituwid mo yung pagkakamali ng isang pagkakamali pa? Hindi pwede. Baka mauwi yan sa hindi maganda. Mga kaibigan, dapat pinag-aralan. Akala ko, sabi ko nga, nung una, di ba? Paano yung mga nakatakbo na? Palabas ng bansa. Kaya nyo pa ba yun? Di, sabi nila, hindi raw nila. Wala na raw sila magagawa ron. Oh. Yung mga batas nyo, ginagawa nyo lang laban sa mamamayan eh. Ayaw nyo ipatupad sa mga nasa gobyerno eh. Natiwali eh. Sila yung tiwali. Akalain mo, pinalalabas ni Bato, wala siyang kasalanan, pumirma lang daw siya. Eh yun nga yun eh. Yung pagpirma mo, yun ang kasalanan mo. Yun ang nangangahulugang inabuso mo, kapangyarihan mo. Yun ang ebidensya laban sa iyo. Huwag mo ihahambing sa waiter. Kasi yung waiter, walang accountability yun sa mamamayan at sa batas. Wala silang pananagutan sa batas na dahil sa nag-serve sila ng hindi masarap na pagkain. Bakit? Nakapagpasa ka na ba bato ng batas? Pag hindi masarap ang pagkain pwede mo ireklamo yung cook. Mananagot siya sa gobyerno, sa ombudsman. Ba? Puro luko-luko na ito, mga kaibigan. Bumati-bati muna tayo at magbabasa tayo ng mga reaction ho dito. Ano po? Si Katropang Arlene Tañedo Barrias at saka ang kanyang husband si Ramon, binabati natin dyan sa Amsterdam ho. At tatapos lang magdiwang ng kanyang birthday kahapon si Arlene. Si Oscar M. De Jesus, katropa rin natin sa Los Angeles, nanonood po. Si Leds Chulbo, isang musician. Si Ariel D. Kabawatan ng kuwan ito. Kung Singapore o nasa Spain siya ngayon. Si Katropang Carmela Torres Balcos at Katropang Susana de los Santos.
Oh, napapanood mo na ba ako sa channel 224 ng Sky Cable? Susana? Oh, si katropang Jorge Beichong sa Tokyo, Japan ay nanonood sa atin. Si Gabriel Ramos. Yan. Si Jerry Grad ng California. Oh. Si Joe De Lemos ay nanonood din. Si katropang June Di Valencia naman, sabi ni Trump, according to BOA, it is Iran who attacked the oil refineries in KSA using multiple drones. This was catastrophic. Hindi yun eh. Yung epekto sa atin, wala na tayong pakiron dahil di na natin ba... Tsaka may mga OFW dyan. Di ba? Tsak na apektado ang OFWs natin. Pagka nagkagulo dyan sa Middle East, hindi lang naman yan ang pwedeng madamay dyan. Di ba? Paano kung magpatupad ng ibalik muna rito mga Pilipino. Evacuation muna. Bakwit muna kayo. Retreat. Baka kayo madamay dyan. Hindi wala nang trabaho. Hindi ba naiisip yun? Bali ba, yung mga inaaway na bansa, dahil Pilipino, magaganda buhay. Canada. Ganda ng buhay ng mga kababayan natin doon eh. Papahamak pa natin, hindi nga natin natulungan. Nakarating sila ron sa sarili nilang sikat nang walang tumulong sa kanila na gobyerno. Di ba? Di man sila nandun dahil gobyerno ang tumulong sa kanila. Ay paikot-ikutin mo. Tapos mumurahin lang natin yung prime minister nila ron. Mabait naman ang pakikitungo sa mga mamamayang kababayan nating nakatira doon. Ba't mo awayin yun? Si Christopher Cañalita, wala na tayong diplomacy. Di ba? Alam nyo, kahit na ano sabihin mo, babalik tayo sa normal. Na ano? Kailangan ilagay na sa lugar yung ating ginagawa. Di ba? Ating sinasabi. Dati sanggano ako ba't ka tumakbo? Ngayon nanalo ka Gusto mo mag-isanggano pa rin. Hindi pwede yun. Di ba? Si Freddy Karamat, nanonood po. Sabi ni Raul Villanada, Tridac nagigas, also known as Taclobo in local vernacular. Hindi lang yan malakas ding manghuli ng pawikan ang mga GI. Ito yung genuine inchik. Unang inaasinta nila yung shell ng pagong na pawikan. Ang CF Martin Primera na gumagawa ng gitara na high-end, tumanggi na gumamit niya na gawing pick guard. Pag mga made in China na gitara, tortoise shell ang pick guard. Sipin mo yun, ano? Yung pawikan, endangered na yan at saka mabait yan Di ba? At saka yan ang pinakamahaba ang buhay yata sa laman dagat Di ba? Nangyari daw napanood ko nga Si Lito Magat, magaling mag-divert ng issue ang gobyernong ito. Mas tinututukan nila mag-atensyon ng baboy. Yan lang baboy na yan Darating tayo sa punto, aangkat na lang tayo ng baboy. Si Attorney Berteni Catalunya Causing, nanonood sa atin, isang magaling na trial lawyer, engineer at journalist. Aurora Lim ng New Jersey ay nanonood. Sa opisina kaya mamaya si attorney, baka pagkagaling ko rito, dumiretso ko riyan Ngayon na meron ng ebidensya na ira ng kwentuhan ito Si Benny Sopa ng Australia, binabati natin. Vicente Prasdilla
Para ibenta ang lupa sa kanila, na magsasaka. Para kamkamin, ano ibenta? Yung binibenta, kusa yun. Yung pinupuwersa, ano tawag mo ron? Kamkam yun. Di ba? Pinupuwersa mong magbente. Di ba? Hindi naman na kusang ibinibente. Sapilitan para kasi Antonio Sanchez din Di ba yan ay isa sa mga katarantaduhan ni Sanchez nung araw? Yan si Mayor yung nakakulong. Pag ayaw ipagbili lupa, pinapatay yung may-ari. Si Levy Panahon. Nanonood din po. Si Jundi Valencia. Nabanggit na natin si Jundi. Hindi ako sinasagot ni Jundi. May tinatanong ako. Bakit kamukha? Nakakamukha na ni ni Twinkle, si Andrea Domingo. Si Gary Tatlong Hari at Bingkola, nanonood po. Si Emmanuel Inigo. Dapat ang mga magsasaka natin magtanim na lang para sa kanilang gamit. Kawawa naman yung mamamayan. Diba? Larry Atanasio, nanonood po. Pati palay, bibili nila ng mura kasi sila ang pinakamalaking rice cartel. Smuggler din sila. Yung Petron binenta ni Fidel Ramos. Tama. Si John Panopio ng Australia, binabati natin. Si Helen Dimson Ballesteros, nanonood din po. Taga-saan ba si Helen? Si June Ferrin. Gutom tayo lahat, Ka-Percy, pag nagkaganon. Dito po sa amin, sa Nueva Ecija, lugi na ang magsasaka, sabi ni Lito Magat. Walang duda ho yun. Napapanood, bukod sa napapanood natin, mga kaibigan, nararamdaman natin sa mga hinaing ng ating mga kababayan. Samahan, may bahay sa Amerika. Binabati natin si Gina ng Maynila. Totoo yan, majority ng mga nakakausap, sarado utak nila, minura na. Panginoon Diyos, pinapalusot pa. Magagaya tayo sa Cuba na embargo, kaya hanggang ngayon, hirap na hirap sila makabangon kahit lifted na embargo. Si Emilski Zapata Sablan, nanonood. Si Emmanuel Inigo, nabanggit na natin kanina. Si Renita Reyes, si Edgardo Lim, sa US, tataas na din ang oil, di ba? Oil price. Samahang si Boklay Pino. Boklay Pino. Ngayon ko lang nabasa yun. Si Lito Gomez. Si idol nating banda nung araw ng Halimaw, si Reynaldo Bonifacio po, nasa California, binabati natin. Si Orly Bernardino, taga Chicago, madalas na nakikinig sa inyong programa. Salamat po. Si Josie De Silva Ignacio ng Canada, yung father ko na sakahan, tinaniman na niya ng mga mangga, kaya wala na rin palay na aanihin. Saan ka nakakita ang bansa? Sa Amerika, pumunta ka, mura lahat ng pagkain. May nagtatanim sila Prutas, mura. Diba? Dito sa atin, mangga, mahal. Mahal pa sa mansanas. Diba? Paano pa tayong kakain ng sarili natin? Masarap yung durian. Sino lang makakakain? May pera lang. Sarili na natin, di nga natin matikman
Hindi natin ma-enjoy. Ha? Dito, bakit ganun ang sistema? Pumunta ka sa Bangkok, sa Thailand, lansones, 25 pesos ang isang katerba. Halos magkapareho pera lang natin, times 2 lang sila. Ang piso natin, 2 piso natin, piso nila. Oh. Sipin mo yan. Magkano Bangkok lansones dito pag binenta rito? Kasi na, in-export na. Magkano 1 kilo? 1,000? O 800 piso? Ang 1 kilo ng Bangkok, lansones Bangkok. Pumunta ka rin, mura. Dito. Pumunta ka sa Davao, bibili ka ng durian. O, dito na lang, sa palengke rito, yung mga fruit stand dito. Pag season ng durian. Mahal! Napakamahal. Sipin mo yan. Hindi mo makakain pag wala ka pambili. Hindi mo ma-enjoy ang sarili mo na produkto. Ultimo mangga ngayon, di ba? Napakamahal na. Mahal pa sa mansanas yan, ha? But export ba yan pag dito mo kinain? At bali ba yung binibenta rito, yung wala ng kalidad, hindi ka mukha yung ine-export na napakagaganda nun, di ba? Sipin mo. Hindi ko maintindihan eh. Swapang, di ba? Si Nel Tapang. Si Joseph Llanera. Since 2017, listening Lapid Fire in Riyadh. Now watching Lapid Fire in Abu Dhabi. More power to your show. Joseph Llanera. Salamat po, ha. Si kaibigan Rudy Santos, ang banda rin po. Dating horoscope. Nasa California. Nanonood siya. Christine Laksina. Maraming salamat. Si Yula Sotelo, katropa natin, isang musician po yan, no? Veteran. Si Leopin Panaleon, gandang gabi po, ha? From Ontario, Canada. Si Emmanuel, nabanggit na natin siya. Alam nyo, sabi ko nga, ito hindi ako magkakamali. Yan GCTA na yan, dapat yan sa kanila ina-apply yan eh. Sa mga nasa gobyerno eh. Tapos ang magagrado sa kanila, tayo. Maganda ba ginagawa nito? Itong linggo na to maganda eh. Ewan ko lang sa susunod na linggo. Baka magnakaw na yan. Diba? O, ganun. Tayo dapat magagrado. Hindi sila. Baliktad eh. Yung presong bigyan mo ng kwan, ng karapatan na magkwenta, at sila mag-grade ng good conduct dito sa mga nasa Bucor. Yun ang dapat, di ba? Tumino na ba sila? Malalaman natin, di ba? Si Dan Amante, Lloyd Dantes Casal, si Rosie Sulayaw, si Sir Flo Lordan, si Sunny De Los Santos, si June De Vega. Ito idol natin nung high school, mga schoolmate natin to. Tito Austriaco, watching from Orange County, California. Peya, nanonood. Si Carolina Luge, yan, ng Pisa, Italy. Si Elizabeth Dungo ng Oxnard, California, at saka si Edgar Dungo. Nabati. Ano kaya na si Bob Dungo ng Manila Bulletin. Mahusay na photographer. Si Bobby Embol Torio. Si Maynardo A. Perez Jr. ng Odessa, Ukraine. Layo niyan, ha?
Watching from Sydney, si Dante Santa Ana, sa Australia. Si Joel Diaz, Buenos Dias, si Joel De La Cruz, nanonood din. Si Goldie Bodomo Prisci ng Germany. Si Edwin Javier. Si Jesse Reyes ng Cainta Rizal. Fernando Tabora Cuartina. Si Jesse Reyes. Si Ingkong gusto din lumaya. Kaya si Bonjing umaapila. Hindi, kaya nga panay ang pa-basketball ni Bonjing eh. May doctorate na pala damo. Sa kaya niya nabili yun? Si Soriano, naku, hayop na yun. Si Rodriguez Ramil Richel. Sa lugar namin, sa Pampanga, wala talagang napuntang tulong sa mga magsasaka. Inubos ni Lito Lapid eh. Si Joselito Camacho ng Pleasanton, California. Si Marlon Lansanga ng Cucamonga, Rancho Cucamonga. Si Hector Ponasier watching from Austin, Texas. Si Sid Tabaluk. Christy de la Cruz Castañeda, isang singer to nung araw. Ewan ko, kumakanta pa si Christy. Nung bata ito, ang galing kumanta niyan eh. Si Ruel Masalaysay ng Vallejo, California. Si Jane Laksao. Mel Rualizo ng Stockton, California. Si Ibercol Fernando Basco ng Doha, Qatar. Rudy F. Barcenas. Nilo Formentera, nanonood, TV Plus, Channel 29. Si Rascal D. Pagsaligi, Ricardo Di Guzman, Silvio Lugarte, si Elmer Ecleo ng Pasig, si Aida Trillana ng Paris, France, Tito at Gloria Cabango ng Chicago, Illinois. Si Katropang Rosita DC. Si DC Encarnacion. Sino pa ba? Dami pa yata. Si Violet Agmaliw. Si Doc Ted. Si Noel Lorenzo. Si Rogel Angie Matanggihan ng Vancouver, Canada. Rogie Tortalakino ng Cebu. Maynardo A. Perez Jr. ng Odessa. Nabanggit na natin kanina. Mga kaibigan, medyo kapos na ho tayo sa oras. Pasensya na ho yung mga hindi natin ho nabati. Bukas naman ho ulit po. Magpapaalam na ho tayo. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumubaybay ng ating palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ, ang Radyo Bandido. Siyempre sa mga nanood sa kanilang TV Plus, Channel 29, at sa mga nanood sa Sky Cable, Channel 224. Tandaan po ninyo, 224 sa Sky Cable. Kaya sa pangalan ni Ana, ang ating technical director, umalis na ba si Idol? Natulog na. Si Idol Ariel natin, mga kaibigan. Ito po, si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Egay! Erise! Sumapit lang yaong wakas dito sa bayan ko. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay kulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa
sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-apit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. This is DZ